So yan ang kulang guys, bakit hindi gumagana ang ating Globe Fiber na ganitong model, kasi nga kailangan pa natin gawin What's up guys, welcome back to my channel. For this video ay meron kong gustong i-share sa inyo guys na tutorial kung paano siya gawing access po nito ng ating Globe Fiber na router. Okay, so maraming nag-setup ito guys na hindi pa rin mapagana kahit na disable yung kanyang DHCP server, kasi nga meron tayong additional na configuration na kailangan i-disable para mapagana yung ating Globe Fiber na router. So guys, ang kanyang model guys ay SG6245D. Okay? Kung meron kayong Globe router guys na nagpa-disconnect kayo guys, huwag nyo sana itap ito guys, kasi nga pwede natin magamit na access point sa ating PCIe. No? So sayang naman guys, kasi meron siyang 2.0 GHz pati 5 GHz dual band. So maganda ito guys gamitin sa ating PCIe. No? Ang problema guys ay kaunti lang talaga yung nakakalang paano siya i-config. Kaya nagtataka yung iba, kahit naka-disable lang kanyang DHC server ay hindi pa rin siya gumagana. Okay? So huwag kayong mag-alala guys, papakita ko kung paano siya i-set up. Punta ako sa aking malapit na computer. Okay guys, simulan natin gawing access po nitong ating Globe Fiber na para gamitin sa ating PCIe window. Okay? Bali guys, kung sakali guys na naka-config siya guys, kailangan nating ibalik sa default ang ating Globe Fiber na router. So kailangan natin i-reset. Bali ang kanyang reset guys ay nandito guys sa gilid. And then gagamit lang kayo ng pin. Pero sa akin guys ay already na siya na-reset and bumalik na siya sa default configuration. Okay? Bali, ngayon guys ay connect natin sa ating computer. Bali, nakasaksak siya sa LAN 1 and then papunta siya sa aking computer. Okay? Para ma-config natin na maayos. Ulitin guys, maraming hindi nakakalam kung paano sa gawing access point. Kahit naka-disable yung kanyang DHCP, is hindi pa rin siya gumagana. Pero sa tutorial to guys, is ipapakita ko na kung paano siya ginagawa. Okay? So, meron siyang default na admin account. Bali ito guys ay ibibigay ko para mabuksan nyo yung kanyang admin account para doon kayo mag-edit o doon kayo mag-config ng itong Globe Fiber ninyo. Okay? So, una guys ay punta tayo sa ating paborito na browser. And then, type natin yung kanyang, bali guys, yung kanyang IP address ay makita sa kanyang likod. Nandito guys. Pati na yung kanyang Wi-Fi password. Nandito na lahat. Okay. So, type natin ang kanyang IP address 192.168.254.254. Okay. So, yan ang kanyang IP address ng kanyang portal. Okay, so kailangan natin mag-setup. Click natin setup and then ilagay natin yung kanyang admin account. Okay, ito guys. Ibibigay ko sa inyo guys yan. Okay, tapos username and then password. Ito. Okay, and then login. Yun, pasok na tayo sa kanyang admin account. Okay, bali ang muna natin gawin guys ay palitan muna natin ang kanyang Wi-Fi name para sa ating PCIe window. Okay. So, click natin yan. And then, click natin yung network. Tapos, basic. Saan yun? Advanced. Ito sa advanced. And then, palitan ko ng Globe Fiber. PCIe para mamaya i-testing natin is madali nating makita. Okay, enable. Tapos dito guys, security mode, kasi nga sa PCIe window gamitin, kailangan nating i-disable or open. So wala na sa password. Okay, so open natin guys para sa ating 5 GHz, kasi nga dual band to guys.
meron siyang 2 GHz and 5 GHz, kaya dalawang Wi-Fi name ang gagawin natin. Okay, so apply. Okay, ayun, susunod guys yung 5G. Balik click natin yung 5G advance, palitan natin yan, then lagyan natin ng 5G. Kasi ngayon guys, karamihan ng mga cellphone na bago meron ng 5G na Wi-Fi na signal. Okay, so ganun din ang step, i-disable or open, so, para wala sa password. Apply. Okay, tingnan natin yan. So silipin natin guys kung meron na bago sa kanyang Wi-Fi. Okay, so ayun, lumabas. Tapos yun na guys. Sunod guys, ito yung kulang, kaya hindi natin nagagawa yung ating DHCP, hindi siya gumagana kasi nga meron tayong idagdag para gumana ang ating Globe Fiber na router para maging access points. Ito, check natin security, and then port isolation, and then disable, tapos apply. Pag yan guys, nagawa nyo guys, is pwede na gawin yung DHCP na gawing disable. Okay, so yan ang kulang guys, bakit hindi gumagana ang ating Globe Fiber na ganitong model, kasi nga kailangan pa natin gawin yung port isolation na i-disable. Okay, ngayon na-disable natin guys yung port isolation. Ngayon punta tayo sa kanyang DHCP server. Click natin yung network, tapos hanapin natin yung LAN settings, and hanapin natin yung DHCP server ito guys. So pag DHCP service guys ay makikita yung madalas sa network or nasa LAN. Okay, so sunod guys ay disable, so apply. Yan, so dahil na-disable na sa guys, hindi natin siya pwede i-access ulit kasi wala na siyang server. Okay, so bakit? Ano ba ang purpose ng DHCP server? Pagka enable ang kanyang DHCP server, ang mangyayari guys ay meron siyang sariling IP na binibigay sa kanyang user na nakakonek sa kanya. Okay, pag naka-disable naman guys, ay kung ano yung binibigay na IP address ng PCI vendor, ay yun ang kanyang ibibigay sa user. Okay, so kailangan natin i-disable para maiwasan yung conflict. Na-apply natin guys, mamaya i-try natin sa PCI vendor kung gumagana ba talaga. Okay, so punta ako sa aking malupit na vendor. Okay guys, itong aking PCI vendor, wala lang siyang coin slot, and then wala rin siyang PCI box. Okay, bali itong aking Orange Pi 1 na ang gamit na guys ay LPB Super, USB to LAN, buck converter, and power supply. Okay, yun na guys, ang kulang lang sa kanya guys ay wala siyang universal coin slot, and wala siyang PCI box, and wala rin siyang LED na ilaw. Okay, bali ngayon guys, itong aking na-setup na Globe Fiber as access point. Okay, and then yung LAN 1 na connection ay connected na sa USB to LAN. Okay, USB to LAN papunta sa ating Globe Fiber, nakasaksak sa LAN 1. Okay, bali silipin natin guys kung gumagana. Okay, so patayin natin itong ating okay, so subukan natin guys. Hanapin yung i-setup natin na yung guys, Globe Fiber PCI Wi-Fi. So try natin mag-connect kung gumagana siya sa ating PCI window. Okay guys, gumagana siya guys. So yun na guys, success yung ating configuration sa ating Globe Fiber na meron siyang connection or connected siya sa ating LPB na PCI Wi-Fi. Okay, insert. Yun, gumagana talaga siya guys. So sa doon guys, wala siyang 5 GHz ang itong ating cellphone, kaya hindi niya ma-detect yung 5 GHz ng ating Globe Fiber.
Kaya actually guys, maganda siya gamitin as access point na indoor kasi nga meron siyang dual band. So hopefully guys, meron kayo natutunan sa vlog na to, okay? Hanggang dito lang. Thank you for watching.